Ang Special Inclusive Education ay isang modelo ng edukasyon na naglalayong isama ang mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan sa mga regular na klase. Layunin nito ay bigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga mag-aaral na mag-aral sa isang kapaligirang nagtataguyod ng pagkapantay-pantay, paggalang, at pag-unawa sa indibidwal na mga pangangailangan at kakayahan ng bawat isa. Sa ganitong sistema, sinusuportahan ang mga mag-aaral na may kapansanan gamit ang resource teachers, espesyal na strategy sa pagtuturo at pagbabago sa kurikulum at pasilidad. Layunin nito ang pagpapaunlad, hindi lang sa pang-akademiko kundi pati na rin sa social skills, emotional health at positibong pagtingin sa ating mga sarili. Ang pagpapaunlad ng Special Inclusive Education ay nangangailangan ng kooperasyon ng mga guro, magulang, at mga professional tulad ng speech therapists, occupational therapists, at psychologists upang masiguro ang holistikong pag-unlad ng mga mag-aaral. Mahalagang bigyan ng pansin at unawain ang mga taong may espesyal na pangangailangan. Dapat natin silang tulungan at suportahan upang makamit ang pagkakapantay-pantay at dignidad sa lipunan. Ito ay responsibilidad natin upang makamit ang inklusibong komunidad. Isa sa mga halimbawa ng kapansanan ay ang deafness, na kung saan ay ating matutunghayan ang aming inihandang munting advocacy roleplay ng isang taong mayroong gantong kalagayan. I have a disability in hearing. Mula nang isilang ako, ay meron na ako nito. Napakahina ng pandinig ko at dahil doon nahihirapan akong makisalamuha sa ibang tao. At maging sa aking edukasyon ay nakakaapekto ito. At dahil doon ay talagang naghirap ako lalo na sa pag-aaral ko. At noon inaakala ko na iba ako sa ibang tao na hindi ko kayang sumabay sa mga ito. Hindi naging madali ang pamumuhay ko, lalo na sa aking pag-aaral. Dahil may mga ilang beses ding nabuli ako dahil sa kalagayan ko. At sinisigaw sa akin ng mga katagang bingi, hindi ka pwede dito, mahirap kang pakisamahan, wala kang magiging mga kaibigan, walang taong gugustuhin kausapin ka. Pero lahat ng iyon ay binaliwala ko dahil ayaw kong maging hadlang ang mga iyon sa pag-aaral ko. Mula pagkabata ko ay laging sumasagi sa isip ko ang mga tanong na bakit ang unfair ng mundo? Bakit nagkakaroon ako ng problemang ganito? Bakit kaya naiiba ako sa mga ibang tao? Dahil sa mga tanong kong ito na hindi masagot-sagot, ay unti-unti akong gumuguho na para bang hindi ako napipilang sa mundong ito. Pero isinantabi ko lahat ng mga katanungang iyon at tanging pag-aaral na lang ang kinakapitan ko. Nagsumikap ako, nagtiyaga at ginawa ang lahat ng makakaya upang maipagpatuloy ang pag-aaral ko. Mahirap man ang kalagayan, mahina man ang pandinig, ay sumugal ako, lumaban ako. Ipinagpatuloy ang pag-aaral ko para sa pangarap. Pangarap na nais maabot ng isang taong tulad ko na may paghihirap na pinapasan dahil sa aking kalagayan. Pero nagawa ko, nakapag-aral ako. Dahil sa kagustuhan kong makasabay sa ibang tao na may maayos na kalagayan, ay hindi ako sumuko. Pinagbuti ko ang pag-aaral ko dahil gusto kong patunayan na hindi hadlang ang kalagayan ko upang makapag-aral at makamit ko ang mga pangarap ko.
nahihirapan man akong dinggin ang mga sinasabi ng aming guro, ay gumagawa ako ng paraan para maintindihan ng aming aralin. Sobrang laking tulong din sa akin ng mga guro dahil tinutulungan nila akong maintindihan ng maigi ang bawat lessons. At tinutulungan din nila akong makasabay sa aking mga kaklase. At dahil doon ay nabuhayan ako ng loob. Unti-unti na rin akong nagkaroon ng mga kaibigan na tumutulong din sa akin at nagpaparamdam na hindi ako naiiba sa kanila. Mula noon ay nawala na ang mga hinanakit ko patungkol sa aking kalagayan. At napatunayan ko na hindi nga talaga hadlang ang kalagayan ko sa pag-aaral ko. At ang inaakala ko rin noong naiiba ako sa ibang tao at hindi ko kayang sumubay sa mga ito, ay akala ko lang palang natuldukan na. Dahil alam kong may karapatan din akong makapag-aral at napatunayang kahit may ganito akong kalagayan ay hindi ako naiiba sa ibang tao. Ang edukasyon ay para sa ating lahat. Dahil ang makapag-aral ay karapatan nating lahat. May kapansanan man o wala, lahat ng tao may karapatang mag-aral. At dapat nating iparamdam sa kanila na hindi sila naiiba. Edukasyon para sa lahat!